to the point that we will be talking about why supplementation is very important in our body. And to discuss with you or to be with us tonight, we are so blessed because we have with us our very own Dr. Vincent Magnificent C. Santos. He is a graduate from the University of Santo Tomas, internist endocrinologist. He is currently serving at St. Vincent Hospital Marikina, Metro Antipolo Hospital Medical Center, Diliman Hospital Medical Center, and of course, very active in civil services. Like, for example, he is the past president of Rotary Club of Marikina District 3800, Marikina Valley Medical Society, Philippine Thyroid Association, Philippine College of Physicians Marikina Chapter, and Philippine Medical Association's Governor for Central Tagalog. Ladies and gentlemen, to all our guests, our friends in Kayani Unstoppable team, let us all welcome Dr. Vincent Santos. Thank you very much, Mau, and a pleasant evening to all our participants for tonight. Well, as a doctor, as an endocrinologist and an internist, part of my advocacy is to help each and everyone to be healthy. No? Hindi po totoo na ang doktor ay gusto magkasakit ang mga tao para marami siyang pasyente, para maraming masingil. No? Hindi po. Deep inside, the reason why we became doctors is to help everybody to be healthy and to help in treating all the ailments that could bother our health. No? So sino ba sa atin ang ayaw maging malusog? But the truth is, it is not easy to be of perfect health. Wala yatang masasabi na perfect health eh. Especially sa mga panahon na to, no? And especially if you're suffering from diseases like hypertension, diabetes, cancer, arthritis, etc. No? So hindi ko naman sinabi na kahit wala kayo ng mga sakit na ganon, healthy pa rin ba kayo? There are so many factors that could affect our health. Kanina nga narinig ko yung ating founder, si Kurt Hansen, sa kanyang talk na even if we really want to be healthy, marami po tayong kalaban. Our environment, the food that we eat, no? Hindi na siya ganun ka-pure, hindi na siya ganun ka-sustansya. And for us to be healthy, no, anong mga bagay-bagay na kailangan natin? We should decide to be healthy. No? Pagka nagdesisyon ka to be healthy, una-una, your lifestyle. Change your lifestyle. Your lifestyle should be a healthy lifestyle. Hindi po pwede yung malakas ka manigarilyo, umiinom ka ng alak, etc. No? So lahat ng bawal, aalisin mo yan. And you have to eat a healthy diet, which is very difficult. Katulad nga nung sinabi ni Ruth, na hindi ka naman makakakain ng ganong karaming vegetables and fruits a day kahit gusto mo. No? So being healthy is a decision. How do we become healthy? Yun na nga, your lifestyle. Pangalawa, your eating habits. You have to have a good diet. Pangatlo, if you are suffering from any disorder, paano mo malalaman yan? E then magpa-check up ka. Usually now, at the age of 40 and above, we recommend that for everybody to have a routine na laboratory exam, physical exam, blood chemistries, X-ray, ECG, all the basics para malaman natin kung ano may diferensya sa atin. Meron ba tayong mataas na cholesterol or blood sugar, etc. No? So yun ang ating dapat malaman. And then kung may matuklasan tayong ganon, then we should do the best to consult a physician para mapayuhan tayo at mabigyan tayo ng tamang gamot. Ngayon, kung nagawa na natin yon, isa pang problema natin is
yung ating weight, no? We should try to achieve and to attain your ideal body weight. So kung ang tingin mo ay overweight ka, konting diet naman. Kung sobrang payat ka rin naman, kumain ka na madami-dami. No? So as much as possible, determine your ideal body weight, and that's your target to reach your ideal body weight. Ang isang katanungan, sino ba sa atin dito ang hindi umiinom ng vitamins man lang? No? Almost all of us here, alam natin na kailangan natin uminom ng mga vitamins and supplements. No? Kailangan natin yan. Because there are things that are inevitable sa buhay natin. Like for example, aging. Lahat tayo tumatanda. At kapag tumatanda tayo, ano nangyayari sa atin? Maraming mga vitamins, minerals ang nawawala sa katawan natin. Example, calcium. No? So what happens when your calcium levels go down? You are prone to osteoporosis. Sa mga babae, once you reach menopause, yan ang nangyayari. No? Bumababa ang calcium level, yung mga buto natin ng mga babae nagiging brittle. So very easy to develop fractures, no? Kaya kailangan patibayin natin mga buto natin. At marami pang iba, even the nitric oxide, di ba, narinig natin about nitric oxide, which is actually I called the molecule of life dahil hindi naman mabubuhay ang tao na walang nitric oxide. Dahil ang nitric oxide is the one responsible for our blood vessels to open up, no? So pag nawala ka ng nitric oxide, ano mangyayari? Magsasara yung blood vessel mo, hindi ka naman magtatagal. Within seconds to a few minutes, baka mamamatay ka, no? And we all know that diseases like diabetes, coronary artery disease, hypertension, chronic kidney disease, all of these disease can deplete your nitric oxide. At saka yung production mo ng nitric oxide bumababa. Kaya nga nagkakaroon ka ng mga cardiovascular complications. No? So we need to supplement. Yun ang kahalagahan ng supplementation. If we want to be healthy, yung mga kakulangan doon sa katawan natin, kaya nga tinawag na supplement we give or we take what our body lacks. No? Kung anong kulang ng katawan natin, ay yun ang dapat natin ipalit. No? And bakit lalayo pa tayo? This is the reason why I consider my having the knowledge of the Kayani Triangle of Health and the other products of Kayani. This is one of my blessings as a physician. Ngayon, alam ko na kung ano gusto kong pwede kong ibigay sa mga pasyente. No? Kaya nga tinawag yun na Wellness Simplified. Doon sa Triangle of Health, nandun na yung mga kailangan natin na antioxidants, water-soluble vitamins. Sa Sunset, nandun yung mga fat-soluble vitamins natin. And then, meron pa tayo nitric oxide, no? The nitro, which open up our blood vessels to make all this superfoods that we take to be very effective and absorbed by our body. No? So, nandun na yun. Nakikita na natin lahat din yun. And ito nga, based on the testimony given by my clinical secretary, Ruth, nakikita niya mismo sa mga pasyente namin how they improve, no? How their quality of life, their health improves with taking the Kayani Triangle of Health supplements, no? Sometimes they cannot afford the 3, so being a doctor, yun ang aking advantage. Alam ko kung ano yung mas pinakamahalaga na pwede i-take ng pasyente na makakatulong sa kanya. So, meron akong knowledge to prioritize kung ano yung pwede niya unahin na i-take na mas makakatulong sa kanya. And hindi naman kami nabibigo, nakakatulong sa mga pasyente yun. We do not recommend Kayani products
as medication. No, these are nutraceuticals, no? These are food, no? Hindi naman kailangan ng mga elaborate yung bang kinakain natin kailangan pa ba ng mga scientific ano diyan, mga experiments, etc., etc. Alam naman natin na food yan, alam natin hindi nakakalason yan. Alam naman natin na organic yan, very pure, and the bioavailability is really almost 100%. Do you expect side effects from this? Wala ka naman makukuha ang side effect dyan, no? Yun nga ang reason ni Ruth why she gave the sunset do sa anak niya na may psoriasis, no? And alam naman natin na yung sunset has vitamin A na nakakaganda ng balat, vitamin D, lahat ito, vitamin E, nakakatulong lahat yan, nakokontrol yung inflammation brought about by the disease na psoriasis, no? And si Ruth being a nurse, alam niya ang effect ng steroid, no? And me as an endocrinologist, alam ko rin ang dangers ng steroid. Hindi lang yung oral steroids, but also those applied sa skin, lalo na kung madami ka ipapahid, no? This could bring about adrenal insufficiency. And once you develop adrenal insufficiency, this is an irreversible condition. Meaning, yung sakit na yon, lifetime na yon. In lifetime kang iinom ng gamot. Lifetime kang magpapacheck up sa doktor mo. No? So, matalino yung sekretary ko. Alam niya kung anong gagawin. And yung anak niya, nagpapasalamat siya dahil gwapo pa naman yung anak niya, nagmana sa tatay yata, yung sa nanay, hindi ko masabi. Basta may itsura yung anak niya, kawawa naman kung yung balat ganon, no? Batik-batik, patsi-patsi. Tapos sabi nga, nagbabalakubak. Alam mo, pagkagaling din yung anak niya, paano nga may iniwan mga balakubak doon sa sahig, no? Ngayon yung anak niya, pag nakikita ko, wala ako nakikitang bakas ng psoriasis. Kung meron man siguro yan, mga maliliit yan, na madaling-madali ng mawala o magamot. No? So again, we have to improve our health. How can we do this? In a proper lifestyle. And let us decide, magdesisyon na tayo. Hindi naman po pwedeng libre lahat. Kailangan tayong gumastos ng konti. Maging maparaan tayo. Actually, dito sa Kayani, may paraan yan. For us to be able to afford the Kayani products. No? Tapos meron pa tayo mga bago, yung mga HL5, Fit20. Ito naman, if you can really afford, sabi nga nila, pagka meron kang pambili, wala kang karapatan na hindi maging magandang lalaki o magandang babae. So, alam naman na natin ang effect ng mga collagen, di ba? Alam naman natin yan. So once we take these products, ikaw mismo or others will notice how you glow, how you look much younger, how you look more energetic, no? With all these products. At yun ang ipinagpapasalamat natin na tayo na mga, kaya nga ang ano ng grupo namin, advocate the use of the products, advocate the benefits of Kayani, be a user of Kayani. Siyempre, paano ka magiging advocate kung hindi mo naman ginagamit yung products? Be a user of the Kayani, and sabi nga ni Tita Lynn, be the product of these products, no? At makikita sa iyo, ikaw na ang living commercial, living advertisement, no? On how these products could improve your health, your wellness. So I think that will be enough for me, Ms. Mao.
and to our participants. And if we can entertain questions later on, then I'm very willing to entertain questions. So All thank you right. for your for listening. Yeah. Thank you so much, Doc Vincent. And yes, we will be entertaining questions in a while after our program. So mabilis lang po tayo tonight. Ayan. So thank you so much again, Doc Vincent Santos. You know, every time I hear Dr. Vincent Santos talk about supplementation in the body, I always feel that's isang beses ko pa lang siya naririnig. And it really gives me a goosebumps, no, every time that he said that you really have to decide to take care of yourself, no. Walang ibang mag-aalaga ng sarili ninyo kundi kayo. And if you are satisfied with the supplementation na 2 pesos nyo lang nabibili sa market, it's your choice, no, it's your decision. But then you have to really make sure na gaganda yung pakiramdam nyo dyan at tataas talaga yung immune defense ninyo. All right. Okay. Now, at this point, we will be having a quick sharing. So I'd like to call our Diamond, Tita Lynn Urbano, to share her recent journey. No, ang tawag ko doon, recent journey namin. So Tita Lynn, are you there? Yes, good evening. Good evening, Mao. Good evening, Doc Vincent. Good evening to everybody, our Kayani business partners, ang mga guests namin. Good evening po. Our latest journey is talagang kinatatakutan nating lahat. Bago mag-lockdown, hindi namin nakalain na we will be hit by that Delta variant na yan. Hindi namin akalain na ang husband ko si Ed, siya ang manguna ng makapagdala ng virus na yan dito sa aming pamamahay. But then, through enough talaga na ang palagi kong sinasabi kay Doc Vincent is ganito eh. For me, I will never, hindi ako matatakot kung mayroon akong Panginoon na malaki at mayroon akong Kayani sa bahay. So that night talagang si Kayani ang nakapag-support, no? Nakabigay ng support kay Ed kasi tumawag ako kay Doc the following day na eh. So akala ko talagang iiwanan kami ni Ed nung gabing yun. Pero yun nga mga kapatid, first aid ko talaga si Kayani kaya nung nabigyan ko si Ed ng nitric oxide, halos kalahati ng 56 ml, pinainom ko talaga sa kanya dahil nahirapan siyang huminga. At grabe yung ubo niya kaagad. Ang bilis po ng pangyayari. Pero hindi po ako nagpataranta kay Delta. Bagkus talagang kailangan lumaban eh. No? Kailangan may matapang sa bahay. So ginawa ko po yon. And then kami ng lahat po mga kapatid sunod-sunod. Dalawa lang kami nung aking apo na panganay, yung 14 years old, na hindi naglagnat pero nawala ng pang-amoy, nawalan ng panglasa, masakit ang mga kasukasuan. Tama lang talaga na ang nagpabigay muli sa amin ng resistensya, ng panibagong lakas. Yun nga yung Fit 20, yung talaga yung lahat ng nakita nyo kanina, yun po ay nainom po talaga namin lahat. Kasi talagang umaasa na po kami noon. Pero si Ed, talagang niresitahan ni Doc. At I'm very thankful to our doctor, to our humble doctor na siya pa yung tumatawag. Monitor niya kami kung paano. At saka hindi lang yan monitor na tawag, kundi ipakita mo yung mukha mo talaga, naka-video call yan. Tinitingnan ang mga itsura namin kung talagang paano na. So, in short mga kapatid, kung 8 kaming na tamaan ng virus na yan, in-example ko na nga lang sa 200,000 per tao, magkano po ang gagastusin ko sa ospital? At wala pa kaming matatakbuhan na ospital. Pangalawa, yung mga apo kong maliliit, lalo na yung 1-year-old naming apo, na nadapuan din, no, nahawa din. Pero would you believe na one day lang siya naglagnat? Sunrise ang kanyang iniinom at saka tempra. So, paano ko hindi ito ma-share sa inyo talaga?
that really Kayani helps na makonquer ang virus din na yan. Isa siya na talagang panlaban natin. Pero nagpasalamat din kami dahil mayroon na kaming isang dose ng aming vaccine. Tapos 4 years na rin po kaming religiously na umiinom ng Kayani. Kaya mga kapatid, sinabi ko nga kay Doc, ngayon ko na naman napatunayan si Kayani. So we are the product of Kayani products. Yan lang mga kapatid. Good evening. All right, thank you so much, Tita Lynn, and praise God. Ayan, so yung next sharing po natin is my sharing. So this will be the first time I will be sharing with you our journey. Sabi nga po kanina ni Tita Lynn, diba? Si Tito Ed yun. And after kasi ni Tito Ed Urbano, na pumunta sa Kayani office, nag-aantay sila ng products no dahil magla-lockdown, they went straight to us no sa office namin dito in Hampton Gardens. And I am exposed to Tito Ed. Kami lagi magkausap, although si Ariel palakad-lakad siya. And then after Tito Ed Urbano got sick, after 2 days, it's my turn. So ako po yung nauna dito sa family namin. Ano yung mga naramdaman ko po that time? My body is really into pain. Para po siyang severe influenza. Kung nagkatrangkaso ka na, triplehin mo po yun. Ganun po yung pakiramdam ng body pain. Siguro ako I praise God because I don't have the fever. And then kinabukasan, nawala na po ako ng taste, no? Yung sense of taste and sense of smell. Nawala na po lahat yon. I can't even smell my coffee. Hindi ako makakain. As in talagang wala po akong kinakain. I only drink water. And of course, the Kayani products. Alam niyo po yung Kayani FX, halos isusuka ko yan kasi hindi ko siya malasahan. Pero I need to take it. Kasi I believe no dahil nga matagal na kami nila Tita Lina gumagamit ng product. We've been taking products for like more than 4 years already. And our immune defense really developed. No, yun yung napansin namin. Kasi wala akong hingal. No? Walang hingal. Although may ubo, nagkaubo po ako. Pero hindi po kami nahirapang huminga. So what happened? After 2 days, my daughter, Jana, had a fever. No, yung daughter ko po nagka-fever. I'm very scared. Kasi po si Jana po, meron siyang asthma. History niya po yun. Yung lungs niya mahina. So, you just imagine with my condition as a mother, as a Delta patient, I need to really get up at tingnan yung mga anak ko. Kasi after Jana, after 1 day, my youngest Anton had a fever. So kailangan ko silang bantayan na imbis na matutulog na ako, I need to get up, I need to make sure na hindi sila pinapawisan, nagpapalit ng damit and all. So praise God, 2 days lang po yung fever ng daughter ko and ni Anton. So anong ginawa ko po, I bombarded them with Kayani products only and paracetamol. Yun po yung bilin sa akin ni Doc Vincent, you have to take paracetamol. Kahit ayaw mo, you have to take that. Kasi nga, nagkaka-fever sila. So 2 days lang po yun, pero nawalan din sila ng panlasa, nawalan din sila ng pang-amoy. But they don't have the body pain. Wala po silang hingal, tinitingnan ko pag natutulog, inoobserbahan ko, tinititigan ko kung ano ba, may hingal ba, wala. So wala. After 2 days, the fever is gone. And then here comes my eldest, Miguel. Si Miguel po, siya po yung nakaramdam ko, ano yung naramdaman ko. So meron po siyang nagka-fever siya, nagka-body pain, nawalan siya ng sense of taste, sense of smell, lahat po yun. And he can't even eat anything. No? Pag nakita niyo po yung anak ko, napakalaki po nun, 6'1". Malaki din po siya. Pero namayat na siya ngayon kasi, ayun na nga, naninibago daw siya. Sabi niya, there's something weird with my taste, mommy. I can't eat. Sabi ko, you have to eat. And nagpasaklolo na ako kay Doc Vincent when Ariel's turn. Si Ariel po kasi parang sanggol. No? So imagine niyo po yung situation ko na ako, meron din akong virus. Yung mga anak ko meron, si Ariel. So 4 po silang inaalagaan ko. Na si Ariel po talaga, he really, vegetable. No? Kasi ganyan po yan na pag nagkakasakit. No? Yung kanyang throat naman po yung inattack ng virus. No? Hindi po siya, yung pong feeling niya na lagi daw makate, tapos wala na rin siyang panglasa, wala na siyang pangamoy. And his body pain, yung lower back po niya,
Yun po talaga yung inireklamo niya. So I asked Doc Vincent, bigyan nyo na lang ng antibiotic, Doc, kasi hindi na makabangon, hindi na makaganto and all. So aside from paracetamol, aside from the Kayani products, of course, may mga medication din na binigay sa kanya. And yun po yung nakapagpaluwag ng sitwasyon niya. And ang medyo matagal po sa amin na gumaling is si Miguel and si Ariel. Si Miguel po, recently lang siya nagkaroon ng magandang tulog, magandang kondisyon, and he'll be celebrating his 21st birthday on the 31st. Kaya talagang binubombard ko po siya ng Kayani kasi he wanted to celebrate. And praise God because all of us are recovering well. Now, why am I sharing with you this? Because this is not to brag that we are all had Delta. Kami nila Tita Lynn. Kasi talagang ni sa hinagap, hindi namin siya iniisip. Kasi we've been out every day, we've been talking to people every day, we've been out of town for how many months. Hindi po kami nung tinamaan but the Delta is really real. The Delta is there. No? Very fast pa yung pag-transmission niya. And number one, I want to thank, of course, Dr. Vincent Santos for taking care to all of us. Ilang pamilya po kami na talagang nagtatawagan kami, we call each other, we bombarded ourselves with Nitro products, with Kayani products, and you have to believe us that Kayani Fit 20 really helps doon sa pag-recover po ng katawan namin. And si Tita Lynn po nagsabi sa akin noon, you have to drink Fit 20 mo kahit ayaw mo uminom, ayaw mo kumain, you have to drink it. And then from there, sinabi ko na dun sa daughter ko na gumawa siya ng Fit 20. And true enough, lahat po ng body pain namin, unti-unti na babawasan. Hindi pa kami perfectly okay, no? Nakikita niyo naman ako ngayon, how thin I am. But then, nakakakain na kami so far. So, medyo nalalasahan ko na ng konti yung mga pagkain. Thank God for Kayani and thank God for Dr. Vincent. Thank God for our team. Our team really unstoppable. It's really something. Iba po kasi kapag meron kang support group. Diba? Sinasabi nga sa akin ng mga taga-Couples for Christ, magpa-test daw kami. Sabi ko, so what will happen if they will find out that we are positive? What are they gonna do? Are they gonna pull us out at home and then put us inside the what do you call that? The facility? Diba? Lalo kang magkakasakit dun eh. Wala kang hospital, diba? So I'd rather take care of myself and my children and my husband instead of going there. Because we have our Kayani products, we have the big God that He is the best physician of all. So yun po yun, no? Yun po yung journey namin nila Tita Lynn. And we are here to share with you this. We are here passionately. Now you know why. You know the reason why we are so passionate about advocating this one. Why we are so passionate about you taking care of yourself, not just by using any other kind of products or supplementation. Kasi pwedeng laklakin mo lahat ng mga synthetic na supplement na sa market na nabibili mo ng 2 piso, 'di ba? Pero ang maibibigay niya rin sa iyo na nakapalit niya ng ganda ng katawan mo, ganun lang din, pang 2 piso lang din. So you really have to decide, sabi nga ni Dr. Vincent Santos, you really have to take care of yourself. It is you who can really take care of yourself, hindi po ibang tao. All right? And why are we still passionate about this? Sabi nga ni Tita Lynn, si Tita Lynn po kahit ibaon nyo yan, Kayani po yan. Diba? Not because of the money or the monetary or the financial. Kasi kahit wala po kaming pera, we are buying the products because we love ourself, we love our family, and we love the people around us na umaasa po sa amin. So there you go, guys. No, I am very blessed to have all of you here. Of course, Shanghai and the team, thank you so much for attending tonight. And I hope that we are able to impart with you the very essence of this eye care meeting. Oops, wait, there's more. No, we are not yet done because we have a very, very special guest for tonight. And this doctor, itong doctor po na guest natin, she is no ordinary doctor. You know why? Itong doctor na to is, hindi ko pa siya na-meet personally in person, but of course, based on what my husband has told me, very humble and very young, and she's really open into something like this. And you know, kami po sa Unstoppable Tribe, you know, Dr. Ann, I know that you're listening right now. We are hope givers, and as long as your advocacy is to give hope
the promise of a better life through wellness and opportunity. You are very much welcome to the team. And without further ado, I'd like to introduce to you our guest speaker for tonight to discuss with you hypertension. Dr. Laurely Ann Rivera, Internal Medicine, a fellow of Philippine College of Physicians, and the assistant professor in FEU NRMF Institute of Medicine. Once again, Kayani Unstoppable team, and to all the team of Shanghai, Kayani friends, let us all welcome Dr. Laurely Ann Rivera. Hello, good evening. Thank you for that very nice introduction. First time ko lang din po kayo mamimit, Miss Mau, kasi si classmate Ariel talaga yung lagi kong kausap. So good evening po sa ating lahat and sa ating lahat po ng nakikinig and nanonood sa atin ngayong gabi. So simulan ko na po ang ating presentation. So total ngayon naman po ay buwan ng wika, no? Kaya minabuti ko pong Tagalog yung aking presentation. Kung okay lang po ba sa inyo, Tagalog, para mas mas madali nating maintindihan. Okay? Sige, let me just share po my slides. Yan. So, kita na po ba? Okay, sige. So, ngayong gabi, ang title po ng aking talk or lecture ay Pusuan Mo Na. No? Ano ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa sakit na alta presyon or hypertension? So una, ano po ba ang tinatawag nating hypertension? So sinasabi pong ito ay isang silent killer. Okay? Bakit siya tinawag na silent killer? Dahil ang hypertension po ay walang babalang sintomas at madalas hindi ito nasusuri sa karamihan ng mayroon nito. Ito po ay isang seryosong kondisyon kung saan ang dumadaling na dugo ay mas mataas na presyon kaysa sa normal. Kadalasan po ba ano ang pwede nating maramdaman or ang sintomas ng hypertension kung sakali mang tayo ay may maramdaman na sintomas? Isa sa pinaka-common na nakita po natin ay headache or sakit ng ulo. Pwede rin po tayong magkaroon ng panlalabo ng paningin or ng mata. Pwede rin pong sumakit ang ating mga dibdib, magdurugo ng ilong. At sometimes, no, nakaka-experience din tayo ng para bang may umuugong sa loob ng ating tenga. So, kung kayo po ay may mga ganitong sintomas na hindi nawawala or lagi niyo po siyang nararamdaman, mabuti po na i-check niyo na din ang inyong mga blood pressure. Ano naman po ang mga risk factors, no, sa pagkakaroon ng hypertension or alta presyon? Siyempre una, kung hindi po tayo masyadong kumakain ng mga gulay at prutas. Okay? Pag lagi naman tayong kumakain din ng mga saturated fats and trans fats. So mamaya, no, along sa ating lecture ngayong gabi, sa aking discussion, may mga ituturo po ako sa inyo sa tamang pagkain, okay, sa mga bagay na dapat nating malaman para din natin ma-prevent or magamot ang hypertension. Ang isa pa pong risk factor ay obesity or ang pagiging overweight, labis din na pag-inom ng alak, no? At syempre, isa po sa pinakausong sakit ngayon is yung tinatawag na physical inactivity. No, dahil karamihan tayo ngayon ay mostly online, no? Nakaupo lang tayo lagi, sometimes 4 hours na meeting, 2 hours na meeting, no? So physical inactivity ay isang sa mga reason kung bakit tayo magiging or magkakaroon ng hypertension. Isa pa po ay sa mga diabetic. Kaya yung mga diabetic nating mga pasyente, lagi po nating dapat minomonitor din ang ating blood pressure. Isa rin ay family history. So alam nating ito rin ay namamana. Okay? And isang risk factors din po ay kapag tayo ay nasa senior age na, more than 65 years old. At syempre, ang paninigarilyo. Yan. Pero, no, sa lahat po ng mga nabanggit ko, ang pagkain ng maaalat, ang siya po talagang nakaka-contribute sa pagkakaroon ng hypertension.
So ito pong video dito na aking ipi-play ngayon, no? Ito po ang itsura ng normal nating ugat or yung blood vessel na tinatawag. So makita nyo, dumadaloy ng maayos yung dugo at yung lumen, no? Kung saan dumadaloy, malaki po yung pinagdadaluyan ng dugo. Sa hypertension, kung makikita nyo, kumakapal, no? So kumakapal po yung lumen, kaya sumisikip ang daluyan ng dugo. Kaya tumataas ngayon ang ating blood pressure. So ganyan po ang nangyayari, lalo na kung tayo ay mahilig kumain sa mga maalat. Kasi direkta po na ang pagkain ng maalat, direkta po siyang nakakaapekto dito sa ating mga blood vessels. Ngayon, kailan po natin masasabi na ang isang tao ay may hypertension or alta presyon? Unahin muna natin, ano ba Doc yung normal? So, ang normal na blood pressure po ay kapag less than 120/80. Borderline hypertension na po sa 120 to 139 over 80 to 89. At hypertension na po kapag more than or equal to 140/90. Ito pong picture na ito, kinuha ko po ito sa DOH, no? So dito po, mayroon kang hypertension kung ang reading mo sa automated blood pressure device ay more than equal 140/90 sa clinic or office. At kung sa bahay, no, nag-more than equal 135 over or equal to 85. Usually, dalawang kuha po iyan ng pag-check ng blood pressure. So kung unang beses nag-check ka, nakita mo 140/90, okay? Susunod na araw, i-check mo ulit kung talagang 140/90 ka. Kung more than 2 episodes po na nagkaroon ka ng ganong kataas na BP, ibig sabihin kayo po ay may hypertension na. So mamaya ituturo ko din sa inyo kung paano ba ang tamang pagkuha. Ayan. Paano po ba ang tamang pagkuha ng blood pressure? Ang kadalasang tanong kasi dyan, Doc, okay ba yung automatic? Okay ba yung mga digital? Okay? So para sa ating lahat, no? Ito po yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo kung paano po natin kukunin ng tama ang ating blood pressure. So una, sa timing. Pangalawa, monitoring BP. May 5 key points akong i-share. At panghuli, ang tamang pagsuot ng cuff. Sa timing, kailan po magandang mag-check ng blood pressure? Una sa umaga, within 1 hour after waking up. Usually dapat nakaihi na kayo, no? Bago po tayo kumain, before mag-breakfast. Or kung ikaw ay may mga gamot nang iniinom, bago po kayo uminom ng inyong gamot. And usually, no, upupo muna kayo ng mga 1-2 minuto, sometimes mga 5 minutes pa, na naka-rest kayo, bago kayo mag-check ng inyong blood pressure. Tapos sa gabi din, no, ganun din po, bago tayo matulog, i-check din ulit natin ng blood pressure natin. So twice a day, no? Twice a day po tayong mag-check ng BP natin. Yan. So ano ba yung proper way, no? Unang-una, siguraduhin nating komportable ang ating posisyon. Siguraduhin din po na nakaihi na tayo or nakadumi na din. Pag umupo po tayo, nakatapak dapat yung ating paa, no, sa sahig at i-secure ang cuff or braso sa ating wrist. So depende po kung anong gamit nilang sphygmomanometer or device, no? Meron po kasing nasa wrist, meron din namang kinakabit sa braso. So kunin ang blood pressure sa parehong oras araw-araw. So gawin niyo po siyang routine. So halimbawa gumigising ka ng 7:00 ng umaga, no? So pagkagising niyo, upo ka muna sa gilid ng bed, naka-rest po yung mga paa nyo, nakaupo ka ng diretso kung gusto nyo. Tapos, yun na yung magiging routine nyo or oras niyo ng pag-check ng BP every day. So, gusto mo 7 a.m. tapos sa gabi bago ka matulog, 9 p.m. or 8 p.m. Siguraduhin ding nasa tamang temperatura ang kwarto. So, sana hindi naman yung sobrang init or sobrang lamig sa kwarto. So, kung makikita niyo po yung dito sa ating picture, no? Nakaupo siya ng diretso, yung paa niya naka-flat sa sahig. Tapos tingnan niyo po yung level kung saan nakakabit yung cuff, no? The arm cuff should be placed on your arm at the same level as your heart. So hindi pwede yung nakaganyan ka or sobrang nakababang ganon. So dapat po at the level ng heart. Okay? And then i-relax niyo lang yung inyong kamay.
Ngayon, kung gumagamit naman tayo nung sa wrist, yung kinakabit sa wrist, ano pong napansin nyo? So medyo naka-elevate siya ng konti, no? Kasi nakatapat din siya dapat dito sa ating puso. So yun lang din yung isang differences nila. Yan. So paano naman sinusuot ng tama ang cuff? Kasi sometimes sinasabi mataas yung kanilang blood pressure. Yun pala kasi masyadong masikip yung cuff nila o kaya sabihin nila masyadong mababa yung blood pressure kasi pala masyado namang maluwag yung pagkakakabit ng cuff nila. So una, ilagay ang cuff, siguraduhin syempre no, na nakadikit ito sa balat. So as much as possible, nakataas po yung mga manggas natin. No? Talagang mas maganda po kung yung cuff mismo nakadikit directly sa ating skin. Tapos iposisyon yung tubing, di ba may mga tubing po yan. Siguraduhin po nasa gitna ito ng ating braso, katulad po nung dito sa picture. Tapos, panghuli, iposisyon ang cuff sa taas ng hati ng siko. So, di ba may mga hati tayo ng siko dyan? Dapat po mga 1/2 inch yung taas niya from the cuff. Okay? So, yan yung tamang way ng pagsuot ng cuff sa blood pressure monitoring. Ano po ba ang maging pwedeng komplikasyon ng hypertension at bakit kailangan gamutin natin ito agad once na na-diagnose natin ito? Siyempre, una, no, atake sa puso or heart attack. Sunod, yung pagkakaroon ng mga irregular na tibok ng puso. Panghuli, isa sa pinaka-common ngayon, no, ay ang stroke. Kasi recently, yung mga tao, syempre po, natatakot silang magpa-check up. Natatakot sila lumabas. So, yung hypertension po nila, hindi na monitor at hindi na check. So, makikita na lang natin sila na nag-stroke na. Yung pala, 1 linggo, 2 linggo na silang tumataas yung kanilang blood pressure. And panghuli, pwede rin po tayong magkaroon ng mga sakit sa kidney, like kidney failure. Okay. So ano po ba ang dapat gawin kung ikaw ay may hypertension at paano ito may iwasan? So bago po yung mga gamot, no, ang unang-una pa rin na treatment and prevention for hypertension is yung tinatawag nating lifestyle modification. Ano po yung meron dito sa lifestyle modification? So sa mga may high blood, no, ang nire-recommenda po natin na diet is yung tinatawag na DASH diet or yung dietary approaches to stop hypertension. So kung makikita nyo dito sa picture natin, no, ang may pinakamalaki pong servings per day ay mga grains. Okay, mga whole grain, mostly wheat bread, okay, whole grains po, mga usually yan po ay yung mga 6 to 8 servings per day. And ano pang makikita ninyo? Fruits and vegetables. 4 to 5 servings of each per day. And then yung mga protein natin, mga 6 or less servings per day lang siya. Legumes or nuts, 4 to 5 servings per week. And yung mga paborito natin na matatamis, no? Mga chocolates, nakalagay lang dyan, limited. Okay, so dapat konti lang talaga yung kakainin natin yan. And yung low-fat dairy, 2 to 3 servings per day. So, ito po yung tinatawag na DASH diet, no? So, sana masundan natin talaga ito para ma-prevent natin yung hypertension. At kung tayo naman ay hypertensive na, ito sana din yung sundan nating tamang pag-diet. Kasi marami tayong naririnig na, Dok, nagda-diet naman ako, hindi ako kumakain. So, mali yun, di ba? Kasi dapat may nutrients ka pa rin. Pero ang question lang naman is, ano ba talaga yung dapat kong kainin? So, ito po, no, maganda po itong picture na to para i-remind kayo parate sa kung ano po yung tama ninyong kakainin. Okay? Yan. So, syempre, dahil nasabi nga natin na sodium or salt talaga ang reason kaya tayo ay nagiging hypertensive. So, isang way din para ma-prevent ang hypertension at gumaling tayo sa hypertension ay bawasan, syempre, ang maalat na pagkain. So, nire-recommenda po ng mga different societies natin na ang salt intake po ay dapat 1,500 milligrams to 2,000 milligrams lang per day. So, may mga pictures po ako dito, no? Ito po nasa left side, yung high sodium foods to avoid.
Yan. Kasi sometimes hindi natin alam, no? Yung hot dogs, potato chips, cheese spread, sardines, sardinas, okay? Mga canned salmon, mga processed food, mga deli meats. Hindi natin alam, malaki pala ang sodium content niyan. No? Usually, tingnan niyo po yung nutrition facts. May kita niyo doon, 240 milligrams of sodium, 300 milligrams of sodium. And also, dito naman sa right side, ito po ay kinuha ko sa American Heart Association. Yung tinatawag natin, the Salty Six. No? Ano ibig sabihin yan? Ito yung mga common din na pagkain na kinakain natin, pero hindi natin alam na marami or mataas pala ang sodium content nila. So katulad po ng simpleng tinapay, okay? Mga breads and rolls, pizza, sandwiches, cold cuts, and cured meats, yung mga canned soup, no? Kasi ginagamit na yung sodium as preservatives. And syempre, yung mga burritos and tacos. So kung halimbawa, kumain ka ng pizza nung isang gabi, tapos kinabukasan sumasakit yung ulo mo. So pag-check mo ng BP mo, mataas. Then most likely it's because of the pizza that you ate. Okay? So talagang the salt content. Sometimes, yung iba po sa balot. No? So ingat din tayo dyan sa pagkain ng balot. Yung iba kong patients, ganon. After nilang kumain, and sometimes yung mga mas bata-batang pasyente, no, samgyupsal. Okay? So yung mga samgyupsal, after nilang kumain, sumasakit na yung ulo nila, tapos when they check their BP, matataas yung BP nila. And reminders lang po, ang hypertension ay hindi lang sakit ng super matatanda. Okay? Even yung mga younger groups po, nagkakaroon din ng hypertension. So as early as 20s, 30s, 30 years old, nagkakaroon din sila ng hypertension. And yung mga pedia patients even, no? Pero when it comes to lifestyle, nakaka-apekto sa lifestyle, usually yun yung sa mga hypertension na pang matanda. Yung mga bata, usually secondary siya sa isa pang or underlying na disease. Pero dahil sa mga kinakain natin, yan, mga 20s, 30s, 30 years old, 40 years old, hypertensive ka na, is because of the high sodium salt intake, no, that we take every day. Tapos hindi natin alam matataas pala yung salt na yan. So kung ikaw ay high blood, limitahan lang po to 1,500 to 2,000 milligrams per day lang ang salt intake. So damihan din ang pagkain ng prutas at gulay. Okay, so sabi dito, ano yung 5 reasons bakit kailangan mo mag-add ng colors, iba't ibang color of fruits and berries sa ating diet. So una, because syempre alam nating marami silang beneficial na nutrients, less of the bad like saturated fats and sodium. It won't weigh you down, hindi siya nakakataba kasi mabilis kang nabubusog. Okay? Super flexible and super foods, no? Katulad po ng mga berries, alam nating rich yan sa mga antioxidants and a whole body health boost. So maraming benefit naman na po tayo makikita when we take in fruits regularly, fruits and vegetables regularly. Ngayon pag-usapan natin ang fats. Okay? So isa po sa lifestyle modification is bawasan ang mga trans and saturated fats. So sana after ng discussion natin ngayong gabi, tingnan nyo rin po yung mga pagkain niyo sa bahay, sa nutrition facts. Okay? Doon nyo may kita yung mga trans fats and saturated fats. So pag nakita mo doon na mataas yung content na yan, try to avoid it or limited nyo lang po yung pagkain yan. Okay? So ano ba yung mga good, the bad, and the ugly fats? So ang mga good fats po is itong nasa left side, yung color green. Yung monounsaturated and polyunsaturated fats. Kasi sila po talaga yung uri ng fats na nakapagpababa ng cholesterol, ng risk mo ng heart disease at ng stroke. So ang examples niyan is this one sa avocado, sa nuts and seeds, sa mga fish oils, okay? Sa mga canola and olive oils. By the way, among all that mantika or oils, no, ang pinaka-healthy talaga po na gamitin is your olive oil. No? Na gamitin sa pang-prito, pang-add-on sa mga salad natin, olive oil pa rin talaga yung pinaka-healthy. Okay? When you say the bad fats, sila po yung mga saturated fats.
So tinawag silang bad kasi they can raise the bad cholesterol o yung tinatawag na LDL. Okay? It can also raise good cholesterol level, pero most importantly, kaya siya bad kasi tinataas niya yung risk ng pagkakaroon ng stroke at heart disease. So, saan nakikita ang mga saturated fats? Butter, okay? Beef, pork, and chicken fat, cheese, and tropical oils, katulad ng mga palm oil. Okay? And lastly, yung mga hydrogenated oils and trans fat, this is the ugly, pinakapangit na uri ng fats. Because sila talaga, they also raise your bad cholesterol. Tapos, super bad niya kasi binababa din niya yung good cholesterol natin. Kasi remember, we have bad cholesterol and good cholesterol. So si ugly fat, si trans fat, pinapababa niya both the good and bad cholesterol. Therefore, no, tumataas yung risk natin for heart disease, for stroke, and even for type 2 diabetes. Okay? So examples of that, yung mga partially hydrogenated oils, mga fried foods, and stick of margarine. So ingat tayo sa margarine. And some baked goods, kasi di ba yung mga icing or yung mga frosting, so it contains a lot of these trans fats. So sana ito po matandaan natin, no, para when it comes na may mga nakain na tayong mga food, titingnan natin lagi yung label. So tandaan lang natin na saturated fats and the trans fats, sila po yung dapat nyong i-avoid. Ngayon, kung tayo naman ay mga mahilig uminom or naninigarilyo, syempre iwasan din po natin ang alak at sigarilyo. Dok, pwede ba po konti-konti lang, no? Ganong kakonti yung konti. So ang nire-recommenda ng ating mga societies, 1 to 2 drinks per day kung sa mga kalalakihan and 1 drink lang per day sa mga kababaihan. Okay? Ang sinasabi dito ng isang drink is equivalent to a 12 ounce of beer. So I think yung 12 ounce of beer is yung isang can, no, ng isang regular beer. Or 4 ounce of wine, 1.5 ounce of 80 proof spirits, or 1 ounce of 100 proof spirits. So 1 to 2 drinks lang per day or 1 drink per day. Pero syempre wag mo naman like gawing everyday ganito, di ba? So wag pa rin, no? So as much as possible, limitahan pa rin natin. And yung pag-sigarilyo, okay? Dapat dito matuto tayo na itigil na ang pagsisigarilyo. Pero alam natin na hindi ito dapat basta-basta tinitigil. Okay? So mag-aalat po kayo. Kuwari, meron bang mga naninigarilyo dito? Okay? May mga nagyosi po ba dito? So halimbawa, ikaw ay nakakaubos ng 10 sticks per day. Okay? Sa loob ng isang linggo, mag-aalat ka ng isang araw na hindi ka magsisigarilyo. Halimbawa, Friday, hindi ka magsisigarilyo. So, i-commit mo na siya na yung day na yon hindi ka magyoyosi. Okay? Pero before those days, so Monday, nag-10 sticks ka. Sa Tuesday, try mong bawasan. Gawin mo na lang 8 sticks per day. Sa Wednesday, gawin mo na lang mga 6 to 7 sticks per day. Sa Thursday, mga 3 to 4 sticks per day. And then Friday, no cigarette at all. Okay? Tapos Saturday, try mo ulit bawasan. So, ganun siya. Okay? Ganun yung lagi nyong gagawin. Hindi po basta-basta itatanggalin ang pagsisigarilyo. Try nyo din nyo siyang i-replace ng mga pag-chewing gum, ng mga unsweetened na chewing gum, ha? Baka naman yung gamitin yung chewing gum, mga sweetened. So, diabetes ang kakabagsakan nyo niyan. Okay? So, mga unsweetened chewing gum. Kapag nag-crave ka ng magsigarilyo. And also, yung sa mga nagsisigarilyo po dyan, no, huwag nyo siyang i-replace ng vape. Okay? Kasi mas malaki yung damage po ng pag-vape kaysa ng pagsisigarilyo. So may mga sakit na tinatawag tayo ngayon na vape-induced lung injury. So mga bagong sakit po yan. Nasisira ang baga dahil din sa vape. Okay? So para po tayo makaiwas sa hypertension, yan, iwasan na po natin, tigilan na natin ang pagsisigarilyo at ang pag-iinom ng labis na alak. And syempre, no, exercise. So alam naman natin may benefits talaga ang exercise.
Pero ang tanong natin is, gano'ng katagal or how long sa loob ng isang linggo ako dapat mag-exercise? So sabi sa mga nire-recommenda, no, 150 minutes of moderate intensity aerobic exercise. Moderate intensity, treadmill, jogging, brisk walking. Yung 150 minutes na yan, distributed yan po ha, for the whole week. Okay, so hindi 150 minutes sa loob ng isang araw. So i-divide mo yan sa loob ng isang linggo. Eh gusto mo 30 minutes muna sa Monday, tapos Tuesday rest ka, Wednesday 30 minutes ulit, Thursday rest ka, Friday 30 minutes ulit, so naka 90 minutes ka na. And then gusto mo sa weekend, Saturday rest ka, then Sunday 30 minutes ulit. So pwedeng ganon, no? So i-distribute niyo yung 150 minutes na yan. Pero kung vigorous yung exercise mo, actually isang kino-consider na vigorous activity is our favorite Zumba. Okay? So 75 minutes of vigorous intensity aerobic exercise, no? Pwede naman po yan and actually is a recommended. Or kung mas malakas-lakas tayo, mas maganda rin na combination of both. And sabi ko nga, distributed siya throughout the week. Okay? And syempre, no, isang reason din bakit tayo nag-hypertension is kapag tayo ay na-stress. Okay? Bukod sa alat, salt, isa pang S, kaya tayo nag-hypertension. And I think ito po ang pinaka-common din currently ngayon sa pandemic era, the stress. Kaya mas maraming nag-hypertension, mas maraming nag-stroke. So, syempre, iwasan po natin ang stress. Alam naman natin nandyan ang stress. Pero as much as possible, no, ito pong picture na to, nakasulat dito or nakalagay dito yung iba't ibang tips na pwede nating gawin para maiwasan ang stress. So, una, slow down. Alam mong hectic ang magiging schedule mo for the next week. So, magplano ka na ahead of time. Pangalawa, snooze more. Ibig sabihin, tulog. Okay? At least try to po na 7 to 9 hours nga dito of sleep. Okay? Para po mas makarecover ang ating body sa gabi. Pangatlo, let worry go. Alam naman natin, hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin. So, choose our battles wisely. Number 4, laugh it up. So, wag naman tayo masyadong seryoso sa buhay, no? Paminsan-minsan, tawa rin tayo, nood tayo ng mga funny na videos. Okay? Number 5, get connected. Isa sa mga consequences nitong pandemic is parang naghiwa-hiwalay tayo, naging isolated tayo sa bawat isa. But thank goodness sa virtual and sa internet, sa mga messengers, sa Zoom meetings like this, no? We get to meet new people, new friends. So makipag-connect tayo as much as possible daily sa mga kaibigan natin. And wag nating solohin or wag tayong mag-isolate sa mga sarili natin. Get organized. Okay? Use to-do list to help you focus. Yung mga to-do list na yan, no? Isa-isahin nyo na po yan. Okay? Kasi minsan maganda sa pakiramdam yung may na-accomplish ka, halimbawa, naayos mo yung cabinet mo, na-rearrange nyo yung bahay nyo. No? So get organized. Number 7, practice giving back. So volunteer. No? Your time, pagka may mga kaibigan ka na kailangan ng tulong, no? Volunteer, and helping others also helps you. Be active every day. Yan sinabi ko kaninang exercise. Give up the bad habits. Alcohol, sigarilyo. Number 10, lean into things you can change. Okay? So learn a new skill. Mag-work ka towards your goal. Magbasa ka ng mga bagong libro. And learn to help or love other people as well. Okay? So yan lang po yung mga iba't ibang ways na ma-fight natin ang stress. Okay? Kasi recently din po, no, sa mga nakikita ko sa mga patients, stress talaga ang primary reason bakit sila nag-hypertension. Stress sa COVID, stress sa society, sa politics, stress sa news. So isa ko ding ina-advise sa kanila, minsan-minsan wag tayong mag-social media. Okay? Social media, medyo toxic siya sometimes. And sometimes wag din tayong makinig ng balita. Okay? Just to avoid stress. And lastly, bilang ako po ay advocate ng gratitude, no? So isang way din para maiwasan natin ang stress is to always be thankful. Because having a gratitude
is the best attitude. So at least, no, list down 5 blessings you receive each day. So sulat niyo yan sa mga journal nyo or saan man, sa notes ng cellphone nyo, no, and you will see the changes na pwedeng mangyari sa buhay ninyo. So yun lamang po. I think, no, syempre, consult your doctor kung kayo po ay nakakaranas ng mga sintomas ng hypertension or even the complications of hypertension. So, yun po. Maraming salamat. So, dear patient, when was the last time you had your blood pressure checked? So,